Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa produktong petrolyo muling humirit ngayong araw. Pagkansela ng klase dahil sa matinding init, ipinauubaya sa lokal na pamahalaan at paaralan. PBBM, inanunsyo ang karagdagan 5 milyong pisong gantimpala para sa mga kampiyon ng PCC. Kauna-unahang voter registration sa MILF camps isinagawa. Toxic red tide sa mga talaba na obserbahan sa ilang coastal area sa Visayas at Mindanao. Ticket prices para sa Her concert ni IU sa darating na Hunyo inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Tuwang News Force. Para sa unang balita, muli na namang humirit ng taas presyong singil ang mga produktong petrolyo ngayong araw, ika-16 ng Abril. Ilang gasolinahan na ang naglabas ng kanilang updated price, kung saan 40 sentimo ang itinaas sa presyo ng kada litro sa gasolina. Samantala, asahan naman ang 85 sentimo sa kada litro ng diesel at 95 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat na maling video gamit ang imahe at pangalan ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Nilinaw ng DOH na sadyang binago o malisyosong inedit ang nasabing panayam sa opisyal at walang anuman sa mga akusasyong ginawa sa video ang totoo. Dagdag pa nito ay maaaring magsampa ng kasong kriminal kung magpapatuloy ang kaukulang mga post. Samantala ay patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma ng DOH na maaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens. Sa kabila ng mga patong-patong na scam sa kasalukuyan, ay muli na namang nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko sa galawang parcel scam. Ay atin niyang alamin sa balitang hatid ni Daniza Lopez. Nagbigay abiso ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa parcel scam na siyang talamak ngayong panahon. Parcel scam kung tawagin ito dahil ang mga nanggagancho ay dadaanin ang kanilang panlilinlang sa paraan ng peking package o parcel na matatanggap nito. Ang mga biktima ay paniniwalain na mayroon silang parcel gamit ng peking notifikasyon sa mensahe o email na maaari lamang makita kung ida-download nila ang malicious software kung saan makokompromiso ang personal na impormasyon ng biktima. Nangyayari rin dito ang panghihingi ng bayad para sa ipapadalang parcel na siyang hindi naman lehitimo. Kung kaya't nagbigay muli ng ilang payo ang PNP-ACG upang hindi maging biktima ng scam na ito. Kabilang dito ang pagtukoy sa kung sino ang magpapadala upang malaman ang pinagmulan nito at ang pagsusuri sa tracking information. Mangyaring tanungin din ang dahilan sa hinihinging bayad at suriin ang laman ng mensahe para protektahan ang personal na impormasyon. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na maging alerto sa anumang uri ng scam ngayon at maging mapanuri sa pagtukoy kung lehitimo ba ang mga nagpapadala ng mensahe. Nais din ng PNP-ACG na ipagbigay alam kaagad sa ahensya kung sakaling mayroong mga kahinahinalang aktibidad na maranasan o masaksihan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa aktibong operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa mga motorista hinggil sa paglabag nito sa panuntunan sa EDSA Busway ay wala itong naitalang pasaway sa bahagi ng EDSA Ortigas sa lungsod ng Mandaluyong. Ikinagalak naman ito ng ahensya dahil sumasalamin lamang ito sa dedikasyon ng ahensya na mapanatili ang seguridad at kaayusan sa EDSA bus lane. Matatandaan na marami-rami rin ang nahuli ng ahensya noong nakaraang linggo, kung kaya't patuloy pa rin naman ang mahigpit na pagbabantay nito laban sa mga hindi otorisadong sasakyan.
Tumulong ang Philippine Coast Guard o PCG nitong kamakailan lang sa pagtatapon ng namatay na sperm whale na naobserbahan na nasa advanced stage of decomposition na ito sa baybayin ng Barangay Dinahican sa Infanta, Quezon. Agad na nakipag-ugnayan ng Coast Guard Substation sa Infanta sa Municipal Agricultural Office, Municipal Environmental and Natural Resources Office at DNR Centro Real para tugunan ang sitwasyon. Di kalaunan nagpasya ang response team na ilibing ang balyena malapit sa baybayin ng Barangay Dinahican. Ipinauubaya na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa mga lokal na pamahalaan at paaralan ang pagdesisyon ng kanselasyon ng klase. Dagdag ng ahensya, inirerekomenda nito na sila na ang magdesisyon kalakip ng impormasyon na kanilang iniuulat kaugnay ng mataas na temperaturang nararanasan ng bansa. Ito ay matapos imungkahi kamakailan ng ilang mambabatas na magtakda ng mga panuntunan ang PAGASA sa pagkansela ng trabaho at klase dahil sa matinding init. Kaugnay pang ulat sa panahon, iniulat ng PAGASA na maaari pang makaranas ng mas mainit na panahon sa mga susunod na araw. Sa katunayan, nasa 24 na lugar sa bansa ang naitalang posibleng nakaranas ngayong araw ng mapanganib na heat index kung saan pinakamataas na ang 46 degrees Celsius. Bagamat mainit, may tsansa pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms na posibleng asahan sa ibang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Ilang lokal na mga produkto at pagkain itatampok sa Flavors of NCR sa April 19 to 20. MMDA accredited na bilang konsulta package provider ng PhilHealth sa NCR. PBBM inanunsyo ang karagdagang 5 milyong pisong halaga na gantimpala para sa mga kampiyon ng TCC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa ginanap na seremonya ng parangal para sa mga kampiyon ng Tourism Champions Challenge o TCC, ay malugod na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang karagdagang 5 milyong pisong papremyo. Ang buong kaganapan ay ating tuklasin mula kay Daniza Lopez. Mabuhay and love the Philippines! Yan ang naging unang pabungad ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa naganap na parangal para sa mga kampiyon ng Tourism Champions Challenge o TCC. Ang TCC na siyang flagship project ng DOT ay alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paunlarin at palakasin ang sektor ng turismo sa Pilipinas. This program was born out of the vision of our President of transformation to transform the Philippines into Asia's next tourism powerhouse. Ito'y bilang tugon sa hangarin ng presidente na mapaunlad ang iba't ibang lokal na destinasyon sa bansa at itaguyod ang makabagong infrastruktura. Sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023 to 2028 na inaprubahan ng Pangulo, ay ibinahagi ni Frasco na nakatuon ng DOT na maresolbahan ang mga hamon na kinahaharap sa industriya ng turismo. We aim to equalize tourism development and promotion, which is why the Tourism Champions Challenge deliberately takes steps to distribute tourism growth. Ang project proposal ng 15 lokal na pamahalaan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay mayroong natatanging rangko kung saan ang mga hurado ay mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Department of the Interior and Local Government o DILG,
Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI at UP Asian Institute of Tourism. Mula sa ikalimang pwesto ay nakamit ito ng Socorro Oriental Mindoro, Panay Capiz at San Agustin, Surigao del Sur. Sa ikaapat na pwesto naman ay ang San Jose Romblon, Victoria City, Negros Occidental at Tagum City, Davao del Norte. Ang mga lokal na pamahalaan na napabilang naman sa ikatlong pwesto ay ang Bolinao, Pangasinan, Silago, Southern Leyte at Island Garden City of Samal, Davao del Norte o Igacos. Pumangalawa naman sa pwesto ang Sablayan Occidental, Mindoro, Badian, Cebu at Davao City, Davao del Sur. Matagumpay na nakamit naman ang unang pwesto ng Ambagyo, Nueva Vizcaya, Tubigan, Bohol at Isabela City, Basilan. The Tourism Infrastructure and Enterprise Zone authorities approved the grant of an additional 5 million pesos for each winner to the funding support that will garnered under the Tourism Champions Challenge. Sa pagbibigay pugay ni Pangulong Marcos sa mga kampyon ng TCC ay malugod nitong inanunsyo ang karagdagang 5 milyong pisong parangal bilang kontribusyon na makamit ang tagumpay ng turismo sa bansa kung saan pinasalamatan din ito ang DOT at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. We must work harder to make our country stand out amidst a very competitive market. We have to build better, more tourism facilities and infrastructure. Ipinunto rin ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pagiging mapagkalinga at maalalahanin ng mga Pilipino kung kaya't binabalik-balikan umano ito ng mga turista bukod sa magagandang tanawin at aktibidad na mayroon ang Pilipinas. So let us highlight not only the beauty of the Philippines, not only the physical wonderment that they will find when they come here, but that warmth, that affection, the love that Filipinos always bring to their relationship. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. It's complicated. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang relasyon niya sa pamilyang Duterte. Ito ang tugon ni Pangulong Marcos nang tanungin kung paano maipagpapatuloy ang alyansa nila ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang mga umuugong na usapan ukol sa sikretong kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pahayag naman umano ni VP Sara, wala naman umanong dapat ipag-alala at magpapatuloy lamang siya sa kanyang trabaho. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaukulang suporta mula sa Amerika hinggil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang magagamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung sakaling may mamatay na serviceman o personnel na Pinoy. Ito ay kaugnay ng patuloy na insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda at sundalo. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa interview sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Ito umano ang malino na paliwanag ni US Defense Secretary Lloyd Agustin kay Pangulong Marcos. Hindi na umano mahalaga kung anong posisyon o katayuan. Kung may maging casualty na Pinoy, ay may tuturing na itong pag-atake sa Pilipinas. Matatandaang nagpulong ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika tungkol sa nasabing Mutual Defense Treaty noong nakaraang linggo Biyernes kasama si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Bago ang pagpupulong na ito, nitong Marso ay nakapagtala ng 2 insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga resupply ships ng Pilipinas na nagdulot ng lubhang pagkasira ng mga barko at pagtamo ng sugat ng mga sundalo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa hepe ng Philippine National Police na bawiin ang lisensya ng mga baril na nakarehistro kay Pastor Apollo Quiboloy.
Aniya, pugante na umano si Kibuloy, kaya maituturing na siya na armed and dangerous. Para sa detalye, narito muli ang aking ulat. Pugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Kibuloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Ito ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros matapos kumalat sa social media ang mga litrato ng umano'y private army ni Kingdom of Jesus Christ founder at leader Pastor Apollo Kibuloy. Partikular niya itong ipinanawagan kay PNP Chief Police Major General Romel Francisco Marbil. Ayon kay Hontiveros, posibleng mayroon ding umanong failure sa intelligence ng PNP dahil hindi pa rin naaaresto si Kibuloy matapos ang 2 warrant of arrest laban sa kanya. Samantala, kinumpirma ng PNP noong nakaraang linggo na may hindi bababa sa 19 na mga baril ang nakarehistro sa pangalan ni Kibuloy. Ngunit paglilinaw ng PNP, hindi umano maituturing na armed and dangerous ang pastor dahil wala itong record ng karahasan at pagiging parte ng isang armadong grupo. Dagdag pa ni Senator Hontiveros, banta umano sa peace and order ng bansa ang pagkakaroon ng umano'y private army ni Pastor Kibuloy. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang kamakailang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa PhilHealth, accredited na ang ahensya bilang consulta package provider sa NCR. Tunghayan ang kabuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Muling nakipag-alyansa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth alinsunod sa layuning may taguyod ang social health insurance ng mga nasasakupan nito. Sa naganap na pakikipag-ugnayan ay inakredit ng State Health ang MMDA bilang consulta package provider sa National Capital Region o NCR. Ang konsulta program ng PhilHealth ay isang pangunahing benefit package na nakaangklas sa mga probisyon ng Saligang Batas numero 11223 o ang Universal Healthcare Act. Kaugnay nito ay lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang ahensya at PhilHealth sa pangunguna ni na MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes at Presidente at CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ng ahensya ang pagpapakita ng PhilHealth information materials sa kanilang digital at non-digital advertising platforms upang makapagbigay ng napapanahong impormasyon sa mga serbisyo ng State Health at mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga miyembro nito. Ayon kay Artes, nangangako ang MMDA na susuportahan at isusulong nila ang social health insurance at mga programa ng PhilHealth para sa kapakanan ng mga mamamayan. Kabilang sa benepisyong maaaring makuha ng mga tauhan, kawani at kanilang mga dependent ay ang health profiling, konsultasyon, diagnostic at mga pagsusuri sa laboratorio tulad ng chest x-ray, fasting blood sugar at electrocardiograms, pati na rin ang mga gamot para sa ilang partikular na kondisyong medikal tulad ng hika, diabetes at hypertension. Ang MMDA ang kauna-unahang government non-uniformed agency na na-accredit bilang KPP sa NCR. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Aarangkada sa ika-19 at ika-20 ng Abril ang iba't ibang lokal na produkto, pagkain at delikasiya ng pambansang rehiyong kapital. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Samut-saring lokal na produkto, delikasiya at pagkain ang aasahang itatampok sa ikatlong edisyon ng Flavors of NCR na gaganapin sa ika-19 at ika-20 ng Abril. Gaganapin ito sa ganap na alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Philinvest City Central Park, Alabang, Muntinlupa City. Ito ang pinakamalaking pagsasama ng mga lungsod at bayan sa NCR para pagyamani ng panlasang pagkain na matatagpuan sa National Capital Region na binubuo ng City of Manila, Caloocan, Las Piñas, Makati,
Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela at Pateros. Dahil dito, inaanyayahan ng Association of Tourism Officers National Capital Region ang publiko na makilahok sa kaganapang ito kasabay ng selebrasyon ngayong buwan ng Filipino Food Month. Samantala, isinagawa rin ang Flavors of NCR sa lungsod ng Maynila noong nakaraang taon. Aasahan sa food festival ang muling pagtatampok ng smoked at grilled balut ng lungsod ng Makati, mga kakanin mula sa mga lungsod ng Parañaque, Pasig, Malabon at Navotas, at ang everlasting at huwak natoy ng lungsod ng Marikina. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang kauna-unahang voter registration sa Camp Darapanan at Camp Abubakar ng Moro Islamic Liberation Front o MILF nitong Lunes, 15 ng Abril. Tumagal hanggang ngayong araw ang Register Anywhere project sa dalawang kampo kung saan maaga itong pinilahan ng mga aplikanteng botante. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, itinuturing itong makasaysayan sapagkat noon wala umanong makapasok sa mga kampong ito. Uniformed man o civilian ay hindi lubos akalain na magkakaroon ng rehistrasyon ng mga botante. Susunod sa News Force. DA naghandog ng 75 milyong pisong halaga ng kagamitang pangsaka sa mga magsasaka sa Bicol. Toxic red tide sa mga talaba na obserbahan sa ilang coastal areas sa Visayas at Mindanao. PhilCOA nagpondo ng mga pasilidad para sa mga magsasaka ng Camarines Sur. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ukol sa toxic red tide o paralytic shellfish poison sa mga pinagkukunan ng mga pagkain sa mga ilang karagatan ng Visayas at Mindanao. Aniya, pinagbabawal muna ang pagkain ng tahong at alamang dahil hindi ito ligtas sa mga lugar na nakatala sa inyong mga telebisyon. Samantala, ang pagkain ng isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas, basta't siguraduhin lamang na ito'y nalinisan ng maigi bago lutuin. Naghandog ng mga kagamitang pansaka ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka ng Pili Camarines Sur bilang bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Pinangunahan ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng mga kagamitang pangsaka at pinansyal na tulong sa mga magsasaka ng Pili Camarines Sur. Ayon sa ulat, ang pondong ito ay nagkakahalaga ng 75 milyon para sa kagamitan samantalang higit sa 10 milyon naman sa lagpas 2,000 magsasaka ng palay. Bahagi sa inisyatibong ito na makatanggap ng tig 5,000 piso ang mga magsasaka mula sa Rice Fund bilang kompensasyon sa pagbawas ng kita bunsod ng Rice Tarification Law. Nilinaw naman ng kalihim kanilang nilalayong palawakin ang kalakalan at gawing modernisado ang pamamaraang gagamitin ng mga nasa sektor ng agrikultura upang makamit ang mas mataas na kita para sa agarang pag-unlad ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Naglaan ng PhilCOA ng pondo para tugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka ng nyog na mapalakas ang kalakalan at produksyon sa lalawigan ng Camarines Sur. Para sa buong impormasyon, narito muli si Jade Buhoy. Dinaluhan ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naitayong Sustainable Agriculture and Fisheries Enterprise o SAFE Innovation Hub
para sa mga niyog at iba pang produktong meron ang Camarines Sur. Ayon sa Philippine Coconut Authority o PhilCoA, sa pondong nagkakahalaga ng 230 milyong piso, nilalayo nitong mapabilis ang kalakalan at produksyon ng mga ani. Ang nasabing hub ay mayroong makabagong pasilidad na siyang tumutulong na mapabilis ang paggawa ng mga produkto mula sa niyog gaya ng coconut water, virgin coconut oil, desiccated coconut o coconut cream, harina at tubig. Bahagi pa ng DA, ang inisyatibong ito ay kaugnay ng mga ilang plano sa kampanya ng Bagong Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita para sa ating mga fellow UANAs. Inilabas na ang ticket prices at seat plan nitong kamakailan lang para sa nalalapit na concert ng Korean icon at singer na si IU. Ang nasabing concert ay nakatakdang isagawa sa Philippine Arena sa Bulacan sa darating na ikaunang araw ng Hunyo para sa kanyang Her World Tour. Ayon sa local promoter ng concert, magsisimula ang ticket selling sa darating na ika-28 ng Abril sa pamamagitan ng website na nakatala sa inyong TV screens. Matatandaang matapos ng kanyang Love Poem concert sa Araneta Coliseum noong Disyembre ng taong 2019, ang nalalapit na concert ay mamarkahan bilang comeback ni IU sa bansa. At narito ang mga recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa produktong petrolyo muling humirit ngayong araw. Pagkansela ng klase dahil sa matinding init, ipinauubaya sa lokal na pamahalaan at paaralan. PBBM, inanunsyo ang karagdagan 5 milyong pisong gantimpala para sa mga kampyon ng PCC. Kauna-unahang voter registration sa MILF camps isinagawa. Toxic red tide sa mga talaba na obserban sa ilang coastal area sa Visayas at Mindanao. Ticket prices para sa Her concert ni IU sa darating na Hunyo inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Tuwang News Post. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.